Guys, may hiling si Representative Luistro. Sabi niya guys, hiniling kong posible Tagalog na wika ang gamitin sa impeachment trial ni BP Sara. Uy, bakit ma'am? Nahirapan ka ba sa English? Kaya gusto mo Tagalog na lang? Parehas tayo siguro ma'am na mahina talaga sa English. Yan po talaga, inaamin ko sarili ko, mahina ako eh. Pero ikaw, congressman ka, tapos siyempre abogada ka pa. Ang layo ng taas ng pinag-aralan mo. Imposible naman na mahina ka pa sa English, no? O baka nung nag-aaral ka puro ka lang puro ka ano tawag dito, yung bulakbol, no? Kaya di mo talaga napag-aralan ng gustong English, tapos naging abogada ka pa, no? Ito nga ito siguro yung kaya siguro hiniling mo kasi malupit yung kalaban mo, si Atty. Sheila. Tingnan mo yung mga track record ni Atty. Sheila. Class valedictorian. Biro mo. Tapos Lawyer of the Year record holder. Biro mo yan. Kaya nahirapan ka, no? Kasi mabigat yung kalaban mo. Lawyer of the Year sa loob ng 5 magkakasunod na taon mula 2015 hanggang 2019. Biro mo yung kalaban mo. Mas matindi pa. Marami pa yan siya. Mga pinag-aralan na mga course tungkol sa specialty sa pagka-abogada. Kaya ang galing magpaliwanag yan ni Atty. Sison, di ba? Tamo ang mga pasalita niya, talagang ang linaw-linaw talaga, maintindihan mo na kahit English siya, pero talagang kahit mahina ka sa English, maintindihan mo yung mga salita niya. Tapos ikaw di mo naintindihan, abogada ka, parehas kayo, nahirapan ka. Kaya kayo mga loyalista, sige, pabor na pabor pa rin kayo dyan kay Luistro. Kasi may malita kayo. Kaya kahit na ganyan na ang inyong mga mga pinagkakampihan, ganyan na yung mga kanilang mga attitude, ang kanilang mga karakter, dyan pa rin kayo kasi may malita dyan di ba? So pero yung mga matitino kagaya ko, ay kahit wala ko gaano pinag-aralan, alam ko ang tama at mali, naintindihan ko ang tama at mali. Kaya hindi talaga ako believe yan kay Luistro. Kahit mahina ka lang, dapat alam mo talaga ang tama at mali, diba? Kasi kahit gaano ka katalino, kung hindi mo talaga iniintindi ang kahulugan ng tama at ng kahulugan ng mali, talagang yun talaga ang magiging panig mo. Doon ka talaga kakampi. O di kaya minsan kahit alam mo ng tama, alam mo ng mali, doon ka pa rin kasi may malita kasi doon. Yun ang isang pinakamabigat yan, yung wala kang prinsipyo kundi nadadala ka sa salapi. Yun, ang salapi kasi yan ang nagpapasama sa tao, no? Kaya kayo mga kababayan, anong masasabi nyo? Comment na lang kayo dyan guys sa baba. Hanggang dito na lang. Thank you.